Anak, may problema ba? Ang tahimik mo maghapon. Tanong ng ina ni Bea. Tumingin si Bea sa mama niya. May gusto talaga siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Paulit-ulit niyang inensayo ang sasabihin niya pero ngayong nasa harap na siya, parang nagkabuhol-buhol ang mga salita sa dibdib niya. Ma, pa, tawag ni Bea sa mga ito. Tiningnan siya ng kanyang ama na may pag-aalala pero patuloy pa rin naman sa pagkain. Bakit, Bea? Oo nga, napapansin ko. Parang hindi ka mapakali simula kanina. Napalunok siya sa kaba. Lumabas na po ang resulta sa kung saan po ako nag-apply for college. Nakapasa po ako sa entrance exam. Kumikislap ang tuwa sa mukha ng kanyang ina. Talaga anak, salamat sa Diyos. Kasi 'di ba, sabi mo, hindi ka pa nakakapasa doon sa 3. Baka kaya hindi dahil diyan ka talaga sa school na 'yan. Tumango ang kanyang ama at kita ang pagmamalaki. Ang galing mo talaga anak. Anong kurso ang kukunin mo? Lalong humigpit ang hawak ni Bea sa mga kubyertos. Ibinaba niyang tingin sa pagkain. Nursing po, yun lang po ang nilagay ko roon sa first choice ko. Kasi kapag wala po, medtech po. Hindi agad nakasagot ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, tumikhim ang kanyang ama at unti-unting nawala ang ngiti sa labi ng kanyang ina. Akala ko ba pagka teacher ang kukunin mo, magastos ang nursing, Bea? Sabi ng kanyang ina. Mama, Papa, nanginginig ang boses niya. Alam ko pong mahirap ang buhay natin. Hindi po biro ang paaralin ako sa college. Maraming kailangan kaso gusto ko po talaga maging nurse. Hindi ko po makita sa ibang propesyon ng sarili ko. Tumigil siya saglit at pinigilan ang namumuong luha. Naisip ni Bea na baka tunog makasarili yun. Pinipilit niya ang mga magulang sa bagay na hindi naman kaya. Matamang tumingin si Bea sa mga magulang niya. Pero kung hindi po talaga kaya, pipilitin ko pong maging okay po. Pwede naman po akong maghanap ng ibang kurso na mas hindi mabigat ang gastos. Ayoko naman din po talagang maging pabigat. Sinabi ko lang po ito sa inyo kasi ito po ang nararamdaman ko. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina, lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Marahan itong hinawakan ang mukha ni Bea. Anak, bakit ka humihingi ng tawad? Tanong pa nito. Kami nga ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Pinipilit ka namin sa kursong hindi mo naman gusto. Huminga ng malalim si Bea. Kasi po, ang hirap na nga po ng buhay natin. Si Kuya working student, si Bunso nag-aaral pa. Tapos ako pa kukuha ng nursing. Ang mahal-mahal po ng kursong yun, ma. Ayoko pong maging dagdag sa pasanin pero gustong-gusto ko po talaga maging nurse. Lumapit din ang kanyang ama. Umupo sa kabilang gilid ni Bea at ipinatong ang magaspang nitong kamay sa balikat niya. Bea, pangarap mo yan, hindi ba? Tumango siya habang pinupunasan ng luha gamit ang kamay. Opo. Simula pa lang po ng high school, gusto ko na pong mag-alaga ng may sakit. Gusto ko pong maging nurse, pero parang ang taas ng pangarap ko para sa katayuan natin sa buhay. Umiling ang kanyang ina't niyakap siya. Ang taas? Hindi anak. Tama lang yon. Saktong-sakto sa laki ng puso mo. Hindi mo naman kasi sinasabi ang gusto mo. Kaya ang ginawa namin ng tatay mo, kung anong kursong alam naming common na kinukuha ng mga malalapit sa atin. Yun nga ang maging teacher. Hindi naman namin alam na gusto mong maging nurse. Hindi ka naman nagsasabi na talagang gusto mo. Yun naman pala'y nahihiya ka. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi niya nga talaga masabi sa mga ito. Kahit pagpaparinig noon, wala siyang sinasabi. Alam niya nga kasi na mahal, pero isang beses lang siyang magkokolehiyo, kaya gusto niyang kunin ang sinisigaw ng puso niya. Naniniwala kasi si Bea na mas magiging maganda ang buhay niya kung gusto niya ang kanyang mga ginagawa. Bahagyang natawa ang papa niya. Anak, hindi namin kayo pinalaki magkakapatid para lang matutong mangarap ng kaunti. Alam nyo, kami dapat ang humihingi ng tawad.
dahil hindi namin maibigay ang lahat. Wala tayong yaman, Bea. Patuloy pa nito. Pero may lakas pa kami ng mama mo. Nagsisipag naman kami. Kayang-kaya pa naming magbanat ng buto para matulungan kayong abutin ang pangarap ninyo. Pero Papa, nanginginig ang tinig niya. Paano po ang pagkain natin? Kuryente, pamasahe ko po araw-araw. Siyempre, mabigat din naman po. Hindi ko rin po kayang maging working student. Baka po mawala ang scholarship ko. Hayaan mo na kami roon, sabi ng nanay niya. Tipid-tipid na lang, saka kapag wala. Kapag kulang, gagawa ng paraan kahit mangutang pa. Bayaran na lang kapag nakatapos kayong magkakapatid. Hanap ako ng iba pang pwedeng trabaho. Ang mahalaga, matupad ang mga pangarap ninyo. Saad ng kanyang ama. Napakagat si Bea sa labi at muling napaiyak. Hindi po ba kayo mas mahihirapan para sa akin? Anak, sabi ng nanay ni Bea at hinalikan ang buhok niya. Kung ito ang kailangan para makita naming nakatayo kayo sa entablado, nakatoga at may hawak na diploma, kahit araw-araw pa kaming mapagod, ayos lang, basta masaya kayong mga anak namin. Hindi namin kayo pinag-aral para lang masayang ang talino nyo sa trabahong hindi nyo naman gusto. Wika ng kanyang ama. Matalino ka, masipag ka. Sayang kung hindi mo susubukang abutin ang pangarap mo. Hindi makapagsalita si Bea sa sobrang emosyon. Tiningnan niyang mga magulang. Salamat po, mahinahon niyang sabi. Salamat po talaga, pangako ko, hindi ko kayo bibiguin. Nang gabing yon, hindi agad natulog si Bea. Kaunti lang ang mayroon sila, pero may 2 taong handang ibigay ang lahat para lang matupad ang pangarap nilang magkakapatid. Pero ang seryosong goal sa buhay, magkakaroon ng munting gulo sa pagdating ng isang binatang ayaw na ayaw ni Bea. Lahat ng bagay na maaaring makasagabal sa pag-aaral ni Bea, iniiwasan niya. Kaya talagang certified NBSB siya o no boyfriend since birth. Wala pa siyang nagiging boyfriend, hindi dahil pangit siya at walang manliligaw. Marami nang sumubok na manligaw sa kanya pero wala siyang pinagbigyan. Bukod sa study first ang motto ni Bea sa buhay, ayaw niya ng distraction. Masyado ring mataas ang standards niya pagdating sa lalaki. Kaya lang, may dumating na asungot. Si Benjamin Castro o kilala sa tawag na Ben. Ang tipo ng lalaki na hindi niya talaga magugustuhan. Nagkakilala sila noong minsan siyang naging pasahero kasama ang mga kaibigan nila ng binata. Nagsimula sa asaran habang nakasakay sa tricycle. Bigla na lang siyang tinukso ng mga ito sa tricycle driver na halatang nagagandahan sa kanya. Kuya, baka naghahanap ka ng girlfriend. May single kami ritong kasama. Baka gusto mo. Natatawang sabi ni Terry, ang Becky niyang kaklase. Sino riyan? Nakangiti nitong tanong pero halatang si Bea agad ang tinumbok. Etong magandang katabi ko, wika ni Emily sabay turo sa kanya. Bea Lynn Busadre ang pangalan niya. Napangiti si Ben habang nakatingin sa kanya. Bigla siyang na-conscious sa paraan ng pagtitig nito. Kinalabutan si Bea kaya napangiwi siya at umirap. Ang ganda ba kuya? Tanong pa ni Terry. Sobrang ganda kahit masungit. Nakangiting tugon naman ni Ben kaya naghiyawan ang mga kasama ni Bea. Nairita naman siya. Wala kay Ben ang itsura na hinahanap niya sa kanyang ideal guy. Hindi naman ito pangit at hindi rin naman gwapo. Pero matangkad ito, may matangos na ilong at maganda rin ang tindig. Kaya lang, hindi niya talaga type at priority, kaya pas muna. Lalo na at tricycle driver lang naman ito. Akala ni Bea, hanggang doon na lang ang biruan na yon. Iniisip niya, hindi na masusundan ang araw na yon at hindi na ulit makikita pa. Ngunit nabigla na lang si Bea. Nang isang araw, nag-aabang ito sa kanya sa labas ng school. Sobrang nagulat siya ng sandaling yon at biglang nataranta. Anong ginagawa niya rito?
Mahinang bulong ni Bea sa sarili. Ang creepy naman ito. Tatakasan pa sana niya, pero ang talas ng paningin ni Ben. Agad siya nitong nakita. Nakangiti itong lumapit sa kanya at inabutan pa siya ng isang piraso ng pulang rosas. Halatang nabili nito sa tabi ng simbahan. Todo tukso tuloy ang mga kaibigan niya sa kanya. Hi, Bea. Bati nito habang inaabot sa kanya ang rosas. Para sa'yo. Sana tanggapin mo. Nandidiri siyang tumingin sa binata, saka kinuha ang bulaklak na rosas at itinapon sa isang tabi. Nagkantsawan ang mga kaibigan ni Bea sa ginawa niya. Samantalang nagulat naman ito. Pero nakuha pa rin ngumiti pagkatapos. Hindi mo ba gusto ang rosas? Tanong pa nito. Gusto mo ng ibang bulaklak? Ikaw ang hindi ko gusto. Kaya pwede ba? Tigilan mo ako? Inasar lang ako sa'yo tapos susulpot ka rito na may bulaklak para sa akin? Hindi mo naman ako lubusang kilala. Oo, kilala mo ako. Ang mga magulang ko dahil isang barangay lang naman tayo. Pero hindi tayo close. Hindi nga tayo magkaibigan. Ang creepy mo? Sabi niya pa rito dahil yun naman talaga ang kanyang nararamdaman. Akala ni Bea, titigilan na siya pagkatapos ng ginawa niya at mga sinabi niya. Pero ang lakas ng confidence at fighting spirit ni Ben. Nagpatuloy ito sa panliligaw kahit palagi niya itong pinagtatabuyan at pinapahiya sa harap ng mga kaklase niya. Simula nang manligaw ito, naging tagahatid at sundo niya na ito sa pagpasok at pag-uwi sa eskwelahan. Palagi siyang tumatanggi pero palagi namang nauuwi sa pagsakay niya. Ayaw naman kasi talaga ni Bea dahil kinakahiya niya ito. Pero sa huli, pinabayaan niya na lang. Nagiging beneficial naman sa kanya. Bukod sa hindi na hassle sa kanyang pag-commute, nakalibre na rin siya ng pamasahe. Good morning, Bea. Malumanay nitong bati. Papunta ka na sa campus niyo, di ba? Ang ganda mo talaga kapag naka all-white uniform. Bagay na bagay talaga sa'yo maging nurse. Ano na namang ginagawa mo ritong pangit ka? Naiinis na tanong ni Bea. Napangiti naman si Ben, ang manliligaw niyang tricycle driver. Bakit mo naman tinatanong kung bakit ako nandito, Bea? Siyempre, nandito ako para sunduin ang babaeng gustong-gusto ko. Ben naman, ang aga-aga, yan ka na naman. Tigilan mo na nga, sabi ako. Wala kang mapapala sa akin. Mataray na sabi ni Bea. Pasensya na, Bea. Eto naman, gusto lang kitang makita araw-araw. Tumaas ang isang kilay ni Bea. Ang dami palaging nalalaman ng binata. Kahit yata sungitan niya buong maghapon, nakangiti pa rin sa kanya. Ang matingkad na dilaw na tricycle, malinis sa kabila ng alikabok ng bayan. Nakaparada na naman sa tapat ng gate na parang yun na ang may-ari ng umaga niya. Parang may karapatan sa bawat araw ni Bea ang presensya ni Ben at doon siya naiinis. Hoy, nandiyan na naman palang prinsipe mong nakasakay sa tricycle. Sabi ni Rica mula sa likod. Kasunod ang malakas na halakhak ni Felicity. Mga pinsan niyang kapitbahay lang nila. Tamang-tama, Bea. VIP ka na naman dyan. Dagdag ni Felicity habang lumapit sila. Sana all may personal service, no? Lumingon si Bea kay Ben. No thanks, maglalakad na lang ako ngayon. Oh, sagot ni Ben. Sumakay ka na. Ihahatid lang naman kita sa school. Ayoko rin na mapagod ka. Maglalakad ka pa hanggang labasan para makasakay sa jeep. Sumakay ka na lang sa tricycle ko. Ihahatid kita hanggang sa school. Hindi ako magsasakay ng ibang pasahero para ikaw solo mo at fresh ka pa rin na makakapunta sa school. Ayaw niya talagang sumakay dito. Pero may point naman nga si Ben. Mahihirapan siya. Ayaw niya rin na pagpawisan at marumihan, lalo na at puti ang kanyang uniform. Ang kulit. Bulong ni Bea, kalahating inis, kalahating kung anumang damdamin niya, ayaw niya ng pangalanan. Sige, ihatid mo ako sa school. Sa school wala nang dadaan ng kahit ano. Agad na napangiti si Ben. Yes, madam. Ihahatid kita ng ligtas at fresh sa school ninyo. Pagdating nila sa gate ng school, pinilit ni Bea na ibalik ang isip niya sa araw niya.
Hindi na siya nagpasalamat kay Ben. Pagod na siya kahit hindi pa nagsisimula ang klase. Pero sa oras ng tanghalian, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong akasya sa may kantin, inasar na naman siya ng mga kaibigan niya. Oh, Bea, sundo mo na naman yung tricycle driver. Inihatid ka raw kanina. Sinagot mo na ba yon? Natatawang tanong ni Arthur. Sumagot naman agad si Bea. Syempre hindi. Mukha bang sasagutin ko yon? Wala rin sa priority ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Nag-aaral ako. Nangako ako kina mama at papa na magtatapos muna ako sa pag-aaral bago magkaroon ng boyfriend. Alam ko rin naman na distraction lang ang pakikipagrelasyon. Hindi mahigpit sa manliligaw dahil may tiwala naman sila na hindi ako papatol. Kasi mas matindi ang kagustuhan kong matupad muna ang mga pangarap ko. Kumagat siya sa adobo at tumingin sa di kalayuan at kusang hinanap ng mga mata ang kalsada sa labas ng gate. Kinaiinisan ni Bea ang bahaging yon ng sarili niya. Ang bahagi na naghihintay na nandoon din naman ito mamaya. Galit siya sa pakiramdam na yon, lalo na't alam niya kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Sira talaga tong alarm ko? Inis niyang bulong habang halos tumatakbo palabas ng gate. Paglabas ni Bea, bumungad si Ben doon. Yun ang unang beses na nagpasalamat siya na nandoon si Ben para sunduin siya. Bea! Bati nito at agad na pinaandar ang tricycle. Kanina pa ako ritong 6:00. Ayoko namang makaistorbo sa pagkatok, kaya naghintay ako. Malilate ka na, no? Napalunok si Bea. Naghintay sa kanya ng ilang oras si Ben. Nasayang ang oras nito at sa halip magsakay ng pasahero, siya pa rin ang hinintay at priority. Bumagal si Bea at nahihiya na tuloy sumakay. Oo, late na ako. Nalate ako ng gising. Hindi na nagsalita pa si Ben. Sakay na. Ako nang bahala. Ihahatid na kita ng mabilis at safe. Pangako. Halika na. Tinitigan ni Bea ang binata. Hindi niya maitatanggi na appreciate niya ng sandaling yun si Ben. Mas napagtanto niyang palagi niya itong naaasahan sa mga simpleng bagay. Sige na nga. Pero ngayon lang to Ngayon lang ako hindi makikipagtalo sa'yo. Late na ako. Bulalas niya at sumakay na. Ngumiti si Ben na parang ibinigay na ni Bea ang buwan dito. Salamat. Pero kahit naman nakikipagtalo ka sa akin, gustong gusto pa rin kita, Bea. Umandar na ang tricycle at sa loob ng ilang minuto, parang hangin silang humahagibis sa mga likulikong daan. Nakapikit si Bea habang hawak ang kanyang bag. Minsan ay tumitingin siya sa refleksyon ni Ben sa salamin. Seryoso ang mga mata nito at maingat ang pagkakakapit sa manibela. Tiyak din ang galaw ng kamay sa kambyo. Nakarating sila sa campus sa loob lang ng 6 na minuto. Di ba sabi ko sa'yo? Ani Ben habang bumababa siya. Good luck. Takbuhin mo na. Mag-ingat ka. Tatalikod na sana si Bea pero may naalala siyang sabihin. Nanlaki ang mga mata ng binata nang pumunta siya sa harap nito. Bakit, Bea? Tanong nito at napalunok. Late ka na pero ang ganda mo talaga. Napakagatlabi si Bea. Gusto ko lang sabihin na salamat. Mabilis na namula ang tenga at leeg ni Ben sa bitawa. Walang anuman. Salamat din. First time mo ding sabihin sa akin yan. Masaya ako. Masayang masaya. Bahagyang ngumiti si Bea bago nagmamadaling pumasok. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takbo ng tricycle, kundi dahil sa bagay na mas nakagagaan ang damdamin niya at hindi niya matukoy. Sa mga sumunod na linggo, hindi na sila nagtatalo kapag sasakay siya sa tricycle ni Ben. Unti-unti niya na rin namang na-appreciate ang ginagawa nito, ang kabaitan ni Ben at ang concern sa kanya. Gayunpaman, aminado pa rin siya sa kanyang sarili na hindi ito gusto. Surprise, Bea! Kaway ni Rika. Group ride, sakay kami sa tricycle ng maliligaw mo para makalibre din kami. Sabi ni Ben, okay daw. Dagdag ni Arthur. May pa-VIP din kami, Bea. Napatingin lang si Bea sa mga kaibigan niya. Hindi niya alam kung tatawa o tatakbo pa atras. Magbayad kayo, sayang sa gas. Nakakahiya, hanap buhay niya yan. Okay lang yan, kaibigan mo naman kami at nanliligaw siya sa'yo. Kaya idamay niya na kami. Sagot pa ni Jonah na parang walang mali. Halina kayo, uwing-uwi na ako.
Napalingon si Bea kay Ben na nagkamot lang ng batok. Okay lang naman. Naisip kong sabay-sabay na kayo. Pero ayoko lang naman kasi na masikipan ka sa loob ng tricycle. Tahimik siyang sumakay at sumiksik sa gilid. Okay lang sa akin. Medyo naiinis si Bea sa mga kaibigan niya. Alam niya sa sarili na nakikinabang din naman siya sa panliligaw ni Ben. Pero hindi naman siya mapagsamantala ng sobra. At ang mga kaibigan niya, hindi ganon ang ginagawa. Tuwing kasama nila si Ben, madalas itong pagtawanan at utuin ng mga kaibigan niya. Pero nakangiti pa rin ang binata at nakikisakay sa mga kalokohan ng mga ito. May pagkakataon nga na nakikita niyang binabatukan ng mga kaibigang lalaki si Ben. Kaya dinedepensahan niya na lang kapag nakaalis na ito. Ayaw niya ng ganon, si Bea lang naman ang pinaluluguran ni Ben pero nagtitiis ito sa mga kaibigan niya na palagi itong pinagtitripan. Galit ka? Tanong ni Ben nang siya na lang ang huling hinatid nito. Pasensya ka na, nasikipan ka ba sa loob ng tricycle? Naiinis niyang nilingon ang binata. Ikaw na nga ang nadihado ng mga kaibigan ko, ikaw pang humihingi ng pasensya. Wala ka bang utak? Inuutukan ng mga kaibigan ko. Kapag nililibre mo ako, nagpapalibre rin sila sa'yo. Oo ka lang ng oo. Bakit mo hinahayaan na masayang ang pinaghirapan mo buong araw para lang mabigyan mo ako ng kung ano-ano? Sa halip na magalit, malawak pa itong napangiti. Okay lang naman. Saka tama na. Kinikilig ako sa concern mo. Napairap naman si Bea. Hindi nakakatuwa. Hindi mo dapat ako sinasanay na palagi mo akong nililibre. Especially ang mga kaibigan ko. Naintindihan mo? Naliligaw ka sa akin pero it doesn't mean na magpapauto ka palagi. Umusli ang labi ng binata. Sa'yo na lang ako palagi magpapauto kung ganon. Ben naman! Tumawa lang ang binata. Okay lang naman nga kasi. Walang problema sa akin basta tungkol sa'yo o may kaugnayan sa'yo. Napairap naman si Bea. Naiinis talaga siya sa pagiging mapagbigay ni Ben na halata namang ginagawa na itong mangmang ng ibang tao. Kahit alam nitong mauubos ang perang kinita, wala pa ring pakialam. Go lang ng go ang binata para lang mapasaya siya. Kinabukasan, nandoon na naman si Ben. Tulad ng inaasahan ni Bea. Wala na ang mga kaibigan niya at silang dalawa na lang. Sinadya niyang hindi kasama ang mga kaibigan para hindi na magulo ng mga ito si Ben. Bakit ba ayaw mong tumigil sa panliligaw sa akin? Tanong niya rito. Nawala ang ngiti ng binata. Ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Hindi ako madaling sumuko. Malalim nang nararamdaman ko sa'yo. Bakit, Bea? Gusto mo na ba akong baste din? Oo, tapat na sagot ni Bea. Hindi ko alam kung anong nagustuhan mo sa akin. Ayoko na rin namang patagalin ito at baka umasa ka pa. Nag-aaral ako. Ginagapang ako ng mga magulang ko para lang maging nurse ako balang araw. Wala sa priority ko ang magpaligaw o magkaroon ng boyfriend. Bahagya itong napayuko. Tila tinitimbang pang mga sinabi niya. Handa naman ako maghintay. Kahit gaano pa katagal, kahit walang kasiguraduhan, handa ako sa magiging resulta. Titigil lang ako kapag meron ka ng iba. Pero pwede bang habang wala muna, huwag mo muna akong baste din. Hayaan mo muna ako na ipakita sa'yo na mahal kita. Hindi kasi talaga ako madaling sumuko, Bea. Pakiramdam ko, kaya ko pang maghintay. Matamang tiningnan ni Bea ang binata. Talagang porsigido ito sa kanya. Gayunpaman, paano niya ba sasabihin na kahit makagraduate siya, hindi pa rin ito ang gugustuhin niya? Hindi pa rin nakikita ni Bea na maging karelasyon si Ben. Gusto mong kumain? Tanong ng binata at pilit pinapagaan ang usapan nila. Tinitigan niya si Ben. Nakailang pasahero ka sa maghapon? Napangiti naman ito na parabang sobrang nakakakilig ang tanong na yon. Okay lang naman. Marami-rami rin. Kumita ng halos 700 pero nagpagas pa ako. Mabuti na nga lang, sa akin na tong tricycle. Wala na akong binabayarang boundary. Napailing si Bea. Sa halip na ilibre mo ako, itabi mo na lang ang kinikita mo sa mga ibang pangangailangan mo, Ben. Okay na sa akin yung hatid sundo mo ko. Malaking bagay na sa akin yon. Hindi mo na ako kailangang ilibre ng pagkain palagi. Napanguso naman si Ben. Hindi naman pwede yun, Bea. Nanliligaw ako. Kaya kasama ng panglilibre sa'yo ang effort ko.
Gusto ko rin naman kasi na ipakita sa'yo na kahit tricycle driver lang ako, kaya ko namang tustusan ang mga pangangailangan mo at ipakita sa'yo na may promodizer mindset ako. Kumunot ang noo ni Bea. Promodizer mindset? Tumango naman ito. Oo, yung kapag may kailangan ka, kaya ko agad ibigay. Kapag naging nurse ka balang araw, ayokong matakot ka na patulan ako dahil lang mas kaya mong kumita. Kapag pinili mo ko at binigyan ng pagkakataon, ipapangako ko na gagawin ang lahat para maibigay ang lahat ng kailangan mo at ng magiging future ng mga anak natin kung sakali. Napapikit si Bea at mahinang tumawa. Gusto niyang seryosohin ang mga sinasabi ni Ben. Pero hindi niya talaga mapigilan. Sino ba namang hindi matatawa sa mga inosenteng kamalian ni Ben? Provider mindset yon, hindi promodizer mindset. Natatawang singhal ni Bea. Yung provider nagbibigay ng pangangailangan. Yung promodizer sa mall nakikita, sa mga shop. Ano ba naman yan, Ben? Sandaling napaisip ang binata. Pero ilang sandali pa ay mahinang natawa. Oo nga, sorry na. Magkatunog kasi. Pero sana, alam mo kung anong tinutumbok ko. Mahina siyang tumawa ulit. Oo, alam ko. Maayos ka namang magpaliwanag. Minsan, mali-mali lang talagang mga English mo. Nagkatitigan silang dalawa habang nakangiti. Masaya rin namang kausap sa Ben. Hindi niya yun ikinakaila. Pero minsan, naaasar lang talaga siya sa pagiging utu-utu nito. Hindi niya gustong nagpapagamit si Ben sa mga kaibigan niya dahil lang gusto siyang paluguran. Sige, kumain tayo, pero sa mura lang. Sa mga kahit lang dyan sa paligid, para mura. Sabi niya sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Ayaw mo sa talagang eatery. Pwede rin sa fast food. May pera naman ako. Kaya ko rin, Bea. Nakaputi kang uniform. Baka marumihan ka kung kakain lang tayo sa kung saan-saan. Nakatayo, saka mausok sa kalye. Kumunot ang noo ni Bea. Ano naman, Ben? Mahirap din naman ako kaya sanay ako sa mga pagkain kalye. Kung makapagsalita ka, akala mo naman para akong prinsesa na kailangang ingatan. Napakagatlabi si Ben. Natural lang naman na ingatan kita, Bea. Para sa akin, prinsesa ka. Kaya gusto ko rin na maramdaman mong prinsesa ka kapag may mga ginagawa ko na para lang sa'yo. Umiwas ng tingin si Bea at pinilit na magsungit. Dahil kahit hindi niya aminin, princess treatment naman talaga ang natatanggap niya mula kay Ben. Maaring hindi siya isinasakay sa isang mamahaling sasakyan o isang mamahaling karwahe. Pero palagi naman siyang special kapag nakasakay sa tricycle nito. Hindi ito nagsasakay ng ibang pasahero kapag siya ang nakasakay. Hatid sundo at hindi palaging nalilate. Tara na nga, sumakay na siya sa loob ng tricycle. Ginugutom na ako, ang daldal mo palagi. Humalakhak naman ang binata. Sa'yo lang naman ako madaldal ng ganito. Maya-maya'y umandar na rin ang tricycle ni Ben. Bago siya ihatid pa uwi, dumaan muna sila sa bayan. Tumigil sa isang cart ng pares at doon naisipang kumain. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Ben sa kanya at ito na ang naglinis ng maliit na counter sa harap niya. Marumi pa kasi dahil sa huling customer. Ang dumi pero okay na. Alam kong mahalaga sa'yo na malinis. Nursing student ka pa naman. Anong gusto mong kainin? Ikaw, sagot naman ni Bea. Nanlaki ang mga mata ni Ben at bahagyang napaatras. Ako? Gusto mo akong kainin? Siya naman ang nanlaki ang mga mata at agad itong hinampas sa braso. Baliw ka, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, ikaw ang mag-decide kasi ikaw naman ang magbabayad. Natawa naman si Ben at muling lumapit sa kanya. Sayang, akala ko ako na. Sinamaan niya ito ng tingin. Uuwi na nga lang ako. Hinawakan agad siya ni Ben. Joke lang. Eto naman, alam ko naman ang ibig mong sabihin. Pinapatawa lang kita. Ikaw naman ang pumili ng gusto mo. Ako ang magbabayad, pero ikaw naman ang kakain. Kaya sige na. Bumalik si Bea at lihim na lang na natawa. Hindi talaga nawawala ng kalokohan ng binata.
Palagi na lang may banat at nabibigla na lang siya kung saan nagmula. Ganun na lang ang mga simpleng date nilang dalawa ni Ben. Sinisikap niya rin na hindi na makita pa ng mga kaibigan niya ang binata nang sa gayon ay hindi utuin ng mga ito. Sa tuwing sinusundo siya ni Ben galing eskwelahan at ihahatid sa bahay, dumadaan muna sila sa plaza. Nililibre siya ng binata at dinadala sa kung saan para lang makapag-usap silang dalawa. Binibigyan na lang din ni Bea ng panahon, pangbawi na rin sa mga panlilibre nito sa kanya. Pero isang bagay ang kanyang iniisip. Alam ni Bea na kilala ng mga magulang niya si Ben. Alam din ng mga ito na hatid sundo siya ng kanyang manliligaw. Pinagbawalan siya ng mga ito na magkaroon ng boyfriend, kaya nga't nagtataka siya kung bakit hindi sinasaway ng mga ito si Ben. Mama, wala pa akong naririnig mula sa inyo tungkol kay Ben. Ibig po bang sabihin, gusto niyo po si Ben para sa akin? Hindi niya na napigilang itanong. Umiling agad ang kanyang ina. Ha? Siyempre hindi. Hindi ka namin pinag-aaral para bumagsak lang sa isang tricycle driver. Lalo na, babae ka pa. Dapat lalaki ang nagdadala ng pamilya. Pero kapag mas kaya mo pang magdala ng pamilya kaysa sa magiging asawa mo, mahihirapan ka, Bea. Yun ang ayaw namin sa'yo. Tinitigan niya ang kanyang mga magulang. Pero bakit hindi niyo po pinapatigil sa panliligaw sa akin? Hinahayaan ko lang po kasi wala naman po kayong sinasabi. Kahit nakikita niyo naman po siya sa harap ng bahay natin. Hinahayaan namin pero hindi ibig sabihin na pumapayag na kami. Hinahayaan namin pero hindi ibig sabihin na pumapayag na kami. Nakikita mo ba na pinapasok ko o inimbita namin si Ben dito sa loob ng bahay? Hindi ba't hindi? Sabi pa ng kanyang ama. Tumawa ang mama ni Bea. Hinahayaan namin kasi alam naman namin ng papa mo na wala namang pag-asa sa iyo ang lalaking yon. Alam namin hindi ganun ang mga tipo mo. Saka hinahayaan namin dahil nakikinabang ka naman. Hatid sundo ka pa, kaya nakakalibre ka ng pamasahe. Mas nakakatipid ka, Bea. Hindi agad siya nakapagsalita. Aaminin niya na ganoon naman talaga ang kanyang tingin. Totoo naman talaga na nakikinabang siya. Pero minsan, may bahagi rin naman na nakakaramdam ng guilt. Hindi niya kasi maiwasang isipin na masasaktan niya ito kalaunan. Sobrang magbigay ng effort kahit na alam na wala namang aasahan sa kanya. Maya-maya'y pumasok na rin naman siya sa kanyang kwarto para mag-aral. Habang nag-aaral, nauhaw si Bea kaya lumabas na muna. Pero natigilan siya nang marinig ang boses ng kanyang mga magulang sa kusina. Marta, nagulat ako sa tanong ng anak natin kanina. Ani ng kanyang ama na may halong tawa sa tinig. Inakala pa tuloy na gusto natin si Ben para sa kanya. Tumawa ng marahan ang kanyang ina. Mabuti na rin. At least may silbi ang manliligaw ni Bea. Hindi rin nagugutom at naririnig ko nga na palaging nililibre sa bayan. Okay na rin naman na may date. Halata namang utu-utu yung si Ben at wala namang balak si Bea na sagutin yon. Nakakatulong sa anak natin. Kaya hayaan na lang. May kung anong sumikip sa dibdib ni Bea. Sayang nga lang, dagdag ng ama niya. Kahit anong effort niyan, wala namang chance. Alam ni Bea ang gusto natin para sa kanya. Hindi yung nagtatricycle lang dito sa atin. Kapag naging nurse na yan si Bea, marami pa siyang lalaking makikilala na mas maayos. Baka makapag-asawa pa ng doktor. Mga ganong lalaki sana. Para tiyak na maayos ang buhay niya at hindi gagamitin o pangit ang ugali ng magiging asawa. Humigop ng kape ang kanyang ina. Hindi niya pipiliin yon. Siyempre may pangarap yung anak natin. Hindi siya papatol sa ganyan. Hindi mangangarap ng ganyang lalaki si Bea para lang bumagsak sa lalaking hindi naman karapat-dapat sa kanya. Kung si Edo nga gustong makipagkilala, aba, jackpot na yun. Alam mo, maraming mamahaling lupa yun mula... Alam ko, maraming mamanahing lupa yun mula sa mga magulang. Kapag walang choice, okay na rin naman sa Edong. Saad pa ng kanyang ama. Napanguso si Bea. Kilala niya si Edong. Nag-aaral pa rin ito, pero maayos ang pamilyang pinanggalingan. Kahit na hindi makapagtapos, may maipagmamalaki na dahil may babuyan, manukan, at ilang lupain sa barangay nila. At kapag kinukumpara si Ben kay Edong, hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya para kay Ben.
Siguro dahil kahit alam niyang mahirap lang si Ben at isang hamak na tricycle driver, hindi niya maitatanggi sa sarili na mabuti ang puso nito at punong-puno ng respeto sa bawat tao. Tahimik na bumalik si Bea sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, muling umupo sa sahig at tumitig sa reviewer niya. Pero ni isang salita, parang wala nang pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan, pagbalik sa bayan, nakatayo si Bea sa tapat ng computer shop na malapit sa terminal ng tricycle. May pinapaprint siya roon pero pasimpleng sinisilip ang tricycle na nakaparada. At nandoon na naman si Ben, pinupunasan ng windshield at mahinang kinakausap ang isang batang naglalako ng sampagita. "Bakit ka nakangiti dyan?" Lumingon siya sa pinsan na si Rika. "Wala," sagot ni Bea at medyo umiwas ng tingin. "May naisip lang. Ano, nabili mo na bang kailangan mo?" Sumilip si Rika sa kabila ng kalsada. Nandyan na naman si Ben. Akala ko titigil na yan." "Ayaw niya kaya hinayaan ko na lang," sabi ni Bea habang naglalakad palapit sa terminal. "Pero di ka ba nahihiya minsan? I mean, diba? Tricycle driver lang si Ben. Laging may nakakakita sa'yo na dun ka sumasakay. Baka iniisip na nila na kayo na. Paano kapag may gusto palang manligaw sa'yo na iba? Pero dahil bantay sarado ni Ben, naiisip nila na hindi ka na pwede," sabi pa ni Rika sa kanya. "So, hindi naman ako tumatanggap ng mga manliligaw simula pa lang. Nag-aaral pa ako at wala sa priority ko na mag-entertain ng mga manliligaw. Si Ben, ilang beses ko nang binasted, pero patuloy pa rin kaya hinayaan ko na lang kesa makipagtalo pa araw-araw." Katwiran pa ni Bea. Tiningnan siya ng kanyang pinsan na si Rika. "Hindi ka ba nahihiya? May nanliligaw sa'yo na isang tricycle driver. Mabuti sana kung katulad mo na student lang din ang manliligaw mo." Huminga ng malalim si Bea. Wala namang masama sa trabaho niya. Napakurap si Rika. "Wow, defensive! First time mong ipinagtanggol si Ben, "Wala akong ipinagtatanggol. Sinasabi ko lang. Okay naman si Ben. Mabait naman siya. Iwasan na lang siguro natin siyang husgahan dahil ang tricycle driver siya. Hindi naman kasi siya masamang tao. Napakasigasig pa nga niya kung tutuusin." Sambit ni Bea sa kanyang kausap. Hindi niya natuloy mapigilang isipin ang mga sinabi ng mga magulang niya, ng pinsan niyang si Rika, pati sarili niyang mga dating paniniwala. Dati rin naman niyang naisip yon. Ayaw niya kay Ben dahil tricycle driver lang ito. Wala naman kasi itong kayang i-offer na magandang kinabukasan para sa kanya. Kung gusto niya rin ang magandang kinabukasan, kaya rin naman ni Bea na gawin at abutin yon para sa kanyang sarili. Pero ngayong gabi, naalala niya ang gabing umulan at binigay sa kanya ni Ben ang nag-iisa nitong payong habang basang-basa siya. Naalala niyang inalok siya nitong kunin ang reviewer niya na naiwan sa school. Naalala niya na handa itong maghintay at mawala ng pasahero para lang maihatid siya ng komportable at ligtas. Binuksan ni Bea ang drawer at kinuha ang tuyong rosas na binigay ni Ben 2 linggo na ang nakakaraan. Medyo kulubot na ang mga talulot. Hindi naman siya mahilig sa bulaklak, pero hindi niya alam kung bakit hindi niya maitapon yon kahit nalanta na. Mahirap nga siya pero mas mayaman siya sa ugali kaysa sa karamihan. Yun ang nakikita ko kay Ben. Nagtatampo ang langit na para bang naghihintay lang ng tamang sandali para bumuhos. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, hindi na mapakali si Bea sa upuan niya sa classroom. "Please, wag ngayon. Please, wag munang umulan. Wala akong dalang payong." Palagi naman siyang nagdadala. Pero kaninang umaga, nagmamadali siyang lumabas ng bahay, bit-bit ang mga aklat. At ngayon, mula sa bukas na bintana, narinig niya ang unang tulo. "Shucks, ang lakas!" Mahinang singhal ni Bea. "Okay, class dismiss," sigaw ng professor nila. "Ingat sa ulan, Napairap si Bea. Saktong-sakto, wala pa talaga siyang dalang payong. Paglabas niya sa gate ng campus, parang dagat na ng putik ang daan. Parang kabuting nagsasayawan na sa hangin ang mga payong at mga sapatos na basang-basa sa mga baha. Tumakbo si Bea papunta sa pinakamalapit na sari-sari store para sumilong. Yakap ang bag habang ang ulan ay tumutulo na mula sa laylayan ng kanyang palda at manggas. "Ang malas naman," bulong niya. "Ang malas talaga ng araw ko."
Sa ilalim ng bubungan ng tindahan, 3 estudyante ang nagkukumpol. Pare-parehong basa at pare-parehong naghihintay. Napabuntong hininga si Bea at niyakap ang sarili sa lamig. Muli na namang tumindi ang hangin at sumalpok ang putik sa puti niyang sapatos. Hala, hindi pwedeng marumihan ng sobra. Mahihirapan akong labhan. Mahina niya pang sabi. Sa gilid ng kanyang mata, may tumatakbo ng mabilis. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya si Ben, tumatakbo sa ulan, halos madulas na sa kalsadang basa. Basang-basa na ang suot nitong damit at sa kamay nito may hawak na malaking itim na payong. Tahimik nitong binigay ang payong, iniabot sa kanya at tumingin ng diretso sa mga mata niya. May kapote din ako. Suotin mo para hindi marumihan ng sobrang uniform mo. Basang-basa na si Ben pero ang mukha ay kalmado pa rin. Malumanay at matatag para sa kanya. Napatingin si Bea sa binata. Ben, bakit ka? Basang-basa ka na. Sagot nito at kahit na may payong naman na siya, sinuotan pa siya ng kapote. Wala kaya tang payong. Akin ang gamit mo. Ibabalot natin sa plastic. Umawang ang bibig niya. Ikaw, para ka na ring basang sisiw. Ngumiti naman si Ben. Sanay na. Ikaw yung importante. Alam kong inis na inis ka kapag umuulan ng ganito kaya nagmadali ako. Nakaputi pa man din. Gamitin mo. Ako nang bahala. Nandito lang yung tricycle sa kanto. Maraming pasahero. Sila munang isasakay ko kasi nauna sila. Pasensya na. Hirap din sila sa baha. Ihahatid ko muna sila at babalikan kita rito. Bubuhatin kita at itatawid sa baha para hindi mabasang sapatos mo. Ben, teka lang. Pero naglakad na ito palayo, nakayuko sa ulan at bahagyang nakangiti. Nanatili lang si Bea na parang estatwang hawak ang payong at suot ang kapote nito. Nang makauwi, tulala si Bea sa mga ginawa ni Ben para sa kanya ng araw na yon. Talagang dedikasyon na alagaan siya, hindi mapabayaan at maging maayos ang kanyang pag-uwi. Ben naman, bakit ka ba ganito? Bakit sobrang bait mo? Sinapo ni Bea ang kanyang dibdib. Iniwan niyang payong sa tabi ng pinto at nagpalit ng damit. Pero si Ben pa rin ang laman ng isip niya. Pumikit si Bea. Hindi niya kailangang gawin yon, pero ginawa niya ng walang kapalit, walang kondisyon na para bang pamilya niya ako na susunduin lang niya. At sa unang pagkakataon, may lamat na sa pader ng puso niya. Kinabukasan, hawak-hawak ni Bea ang natuyong payong sa dibdib habang naghihintay sa labas ng bahay nila. Hanggang sa dumating ang dilaw na tricycle ni Ben. Good morning, sabi ni Ben at malawak agad ang ngiti. Kanina ka pa? Ang aga mong lumabas sa inyo ah. Mabuti, napaaga pala ako. Hindi agad sumagot si Bea. Pagkatapos, iniabot niya ang payong. Napakurap si Ben. Hindi mo kailangang ibalik agad. Itago mo sa bag mo. Gusto ko lang ibalik, sagot ni Bea. At para magpasalamat, ngumiti si Ben ng banayad. Walang anuman. Pero basang-basa ka rin kahapon. Bakit mo pa ako inuna? Binuhat mo pa ako para makatawid sa baha. Nagkibit balikat si Ben. Kasi hindi ko matiis na makita kang ganon. Saka palagi naman ang pangako ko sa'yo, diba? Ang maiuwi ka o mahatid sa school ng ligtas. Okay, at walang kahit anong gasgas. Tinitigan ni Bea si Ben ng buong buo. Hindi naghihintay ang mga mata nito. Wala itong hinihintay na gantimpala o kahit na ano. Simpleng Ben lang na pinapakita ang concern at pagmamahal sa taong minamahal nito. Ano yan? Pasalubong lang. Nahihiyang sabi ni Ben isang umaga. Hawak ang maliit na balot ng dahon ng saging. Gawa ni nanay. Mainit-init pa. Napatingin si Bea sa nakatuping dahon. Alam na agad niya kung ano yon. Suman na paborito niyang i-partner sa kape. Napangiti si Bea. Salamat, paborito kang suman. Anong okasyon? Wala naman. Sagot ni Ben, kaswal na nagkibit balikat. Sabay patong ng suman sa upuan ng sidecar. Naisip kita kasi nabanggit mo nga na paborito mo. Kaya nagpagawa ko kay nanay. Ang sweet mo talaga. Sabat bigla ng kaibigan niya habang papalapit kasama ang iba pa nilang kaklase. Oh, Bea, may love gift ka na naman? Uminit ang pisngi ni Bea. Nilingon niya ang mga kaibigan na mukhang magsisimula na naman. Huminga ng malalim si Bea at tinignan si Ben na inosente na naman at nakangiti sa kanya.
Sige na Ben, uwi ka na lang. Mag-ingat ka. Salamat. Maikli niyang sabi. Tumango lang si Ben at hindi nawala ang ngiti. Sige, ingat ka rin. Galingan mo sa klase mo. Pagkatalikod ng mga kaibigan habang abala sa ibang tawanan. Tahimik na kinuha ni Bea ang suman at isiniksik sa tote bag niya. Kinahapunan, pagbalik sa bahay, nakaupo si Bea sa kama at pinagmamasdan ng suman na para bang isa yung lihim na pag-amin. Dahan-dahan niyang binuksan ang dahon at kumagat doon. Masarap, tamang-tama ang tamis na may konting alat. May kung anong aliw na dala, isang ginhawang hindi niya inaasahan. 2 araw ang lumipas, may bago na naman. Nandoon si Bea sa labas, gaya ng nakasanayan, pero bago siya pasakayin sa sidecar, inabot nito ang isang ballpen. Para sa notes mo. Halos pabulong na sabi ni Ben. Napakurap si Bea. Ballpen? Marami akong ballpen, pero ang cute ng hawak mo ah. Hindi basta ballpen. Sabay ngiti ni Ben. Tingnan mo yung gilid. Tiningnan niya naman agad at nakita ang pangalan niya. Bea Lynn Busadre. Naka-cursive na palunok si Bea. Pinagawa mo to? Sa palengke lang. Sagot ni Ben. Pero matibay yan. Tinesting ko pa bago ibigay. Saka kapag ubos ng tinta, pwede mong palitan. Tinitigan ni Bea ang ballpen sandali. Tapos mabilis itong isiniksik sa bag. Thank you. Welcome. Sagot ni Ben. Kahit maliit. Gusto ko lang na may regalong iabot sa'yo. Lagi ka nalang may pa-effort. Bulong niya habang sumasakay. Hindi effort to. Sagot ni Ben habang nakangiti. Gusto ko lang ngumiti ka. Hindi siya sumagot pero ngumiti na rin naman si Bea. Palihim at mabilis lang na parabang nagulat din siya sa sarili. Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng bintana ng bahay nila. Nakalatag ang mga libro sa hita pero ang mga matay na sa kalsada. Natanaw niya kasi si Ben mula roon. Nakita niya si Ben na dahan-dahang nagmamaneho. May pinababang matandang babae sa may chapel. Inabot pa ni Ben ang plastic bago ito tuluyang bumaba. Hindi alam ni Ben na pinagmamasdan niya ito. Hindi ito nagyabang, tahimik lang itong umiti, kumaway at naghanap muli ng pasahero. Sumandal si Bea sa bintana. Naisip niya kung buong araw bang nagtatrabaho si Ben. Magkano lang kaya ang kinikita nito sa isang araw? May kapatid ba ito? Anong klaseng bahay ang inuuwian ni Ben? Ano kayang ginagawa ng binata pag hindi ito nakatingin kay Bea? At doon siya natigilan. Kaunti lang talagang alam niya kay Ben. Si Ben, kabisado ang mga simpleng bagay tungkol sa kanya. Kung saan niya gustong umupo, kung ayaw niya sa matapang na pabango, kung kailan siya pagod kahit hindi niya sabihin. Pero si Bea, hindi man lang niya alam ang mundong ginagalawan ni Ben at nakakainis yun sa kanya. Ben, sabi ni Bea habang kumakain sila. May mga kapatid ka ba? Napatingin si Ben sa kanya na tila nabigla. Hindi siguro inasahan na magtatanong siya tungkol rito. Meron naman, isa lang, bunso ko. Si Lito at grade 9 na. Magkakasama kayo sa bahay? Tanong niya pa. Oo, ako si Lito at saka si Inay. Yung tatay, matagal nang wala. Tumango si Bea ng mabagal. Nasaan na siya? Sumakabilang bahay. Sagot ni Ben at may maliit na ngiti. Pero ayos lang, mas tahimik na ngayon. Wala nang umaaway kay nanay. Napakunot ang noo ni Bea. Sorry. Ngumiti lang si Ben. Okay lang. Kinaya naman namin. Kaya nang matapos ako ng high school, nagtrabaho na agad ako. Si Lito na lang ang patatapusin namin sa pag-aaral ni nanay. Hindi naman kasi talaga ako maaral na klase ng estudyante. Kaya hindi ko na rin talaga makita ang sarili ko na magkolehiyo. Tahimik si Bea sandali habang nakatingin lang sa kalsada. Pagkatapos ay muling nagtanong, Ben, bakit mo ko nililigawan? Hindi ka ba nabibigatan sa akin? Natahimik si Ben, hindi agad sumagot at nang magsalita, halos tinakpan na ng ugong ng mga sasakyan ang tinig nito. Sumagot si Ben at mataman siyang tiningnan. Ewan ko. Baka kasi sa dami ng ingay sa mundo, ikaw yung katahimikan ko. Kapag nandyan ka, ang kalma palagi ng pakiramdam ko, Bea. May kumislot sa dibdib ni Bea.
Napalingon siya sa labas at kinagat ang loob ng pisngi. Ayaw niyang aminin pero unti-unti na talaga siyang nakukuha ni Ben. Si Ben na ayaw niya noong una dahil hindi matalino at tricycle driver lang. Kinahapunan, habang nagkakwentuhan ang mga kaklase, tahimik lang si Bea na nagdududel sa notebook gamit ang ballpen na ibinigay ni Ben. Nagpapahinga siya mula sa pagre-review, kaya yon ang pinagkakaabalahan niya. Hindi niya namalayang nakangiti na siya hanggang sa magsalita si Arthur. Oy, si Bea, may ngiti. Pangasar nito. Naisip na siguro yung pangit na tricycle driver. Mabilis niyang binurang ekspresyon sa mukha. Wala to. At huwag niyong ang asarin at laitin sa Ben. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Naiinis siya sa mga pangaasar ng mga ito kay Ben. Hanggang pagtatanggol lang ang kaya niyang gawin. Dahil sa sandaling yon, hindi niya kayang aminin kahit sa sarili na nahuhulog na siya sa binata. Hindi sinabi ni Bea sa kahit na sino na birthday niya. Wala rin naman siyang handa. Sinabi niya rin sa mga magulang na kakain na lang sila sa labas dahil maraming ginastos sa pag-aaral niya ng taong iyon. Kaya't paglabas ni Bea ng bahay ng umagang yon, suot ang karaniwang puting uniforme at maayos na ponytail, wala siyang inaasahan. Pero nandoon na naman ang dilaw na tricycle ni Ben na nakaparada sa dating pwesto. Ngumiti ang binata. Special day mo ngayon, di ba? Happy birthday, Bea. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo. Kumabog ang dibdib ni Bea. Alam mo, inabot ni Ben ang isa sa mga kamay niya. Oo naman, naalala ko. Hindi ko makalimutan ang birthday mo. Isang pulang rosas ang ibinigay sa kanya ni Ben at isang regalo. Napakurap si Bea. Happy birthday, Bea. Tinitigan niya ang mga yon. Nag-abala ka pa. Teka, ano to? Basahin mo, mamaya na lang. Nahihiyang sagot ni Ben. Sulat lang para sa'yo. May mga salita rin naman akong hindi masabi sa'yo kahit na araw-araw kitang nakikita. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ni Rika mula sa likuran. Ano yan, Bea? May pa-delivery ka? Lumingon si Bea sa kanyang pinsan at mga kaibigan mula pa noong bata. Papalapit na si Rika, Felicity at Jonah at agad napansin ang bulaklak. Regalo, pati na rin ang sulat. Sabay-sabay ang mapag-uyam ng ngiti ng mga ito. Wow, si Kuya Tricycle Boy may effort. Puna ni Felicity. Uy, mukhang sulat kamay pa yan ah. May tula ba? Sabat ni Jonah. Uminit ang pisngi ni Bea. Wala to. Tara na Ben, ihatid mo na ako sa school. Mabilis niyang isiniksik ang mga bigay ng binata sa bag at sumakay ng tricycle. Tahimik lang si Ben habang binubuksan ang motor. Kinagabihan, matapos makatulog ang mga kasama niya sa bahay, nakahiga si Bea sa kama at binasa ang letter na ibinigay ni Ben. Mahal kong Bea, maligayang kaarawan. Alam kong hindi ako bahagi ng buhay mo sa paraang gusto ko sana. At alam ko rin, baka isang araw, malimutan mo rin ako. Gaya ng mga pasaherong saglit lang sumasakay sa tricycle ko. Pero habang nandito ako, gusto kong malaman mong pinagmamasdan kita. Hindi bilang babae lang, kundi bilang taong may pangarap, sipag at tapang na hindi mo madalas pansinin. Hindi kita ginugulo para mapansin. Hindi rin ako umaasang magugustuhan mo balang araw. Ang gusto ko lang ay makatulong kahit konti sa abot ng makakaya ko. Kung dumating ang araw na maging nurse ka na, kung makuha mo ng lahat ng pinapangarap mo, sana kahit konting alaala, may iwan ako sa likod ng isip mo bilang taong naniwalang kaya mo. At kung sakaling hindi na tayo magkausap, huwag mong kalimutan, minsan may tricycle boy na nagdasal para sa'yo, kahit hindi siya kailanman ipinagdasal pabalik. Ben. 3 beses binasa ni Bea ang liham. Sa unang beses, naninikip ang dibdib niya. Sa pangalawa, namuo ang luha sa mata. Sa pangatlo, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ng tahimik at mabagal. Wala talagang hiningi at inaasahan si Ben. Hindi ito nang hingi ng pagkakataon dahil parang alam nito na hindi naman talaga sila bandang huli. Kaya nakontento na lang sa ganoon. Mainit lang talaga ngayon. Bulong ni Bea habang pinapaypayan ng sarili gamit ang flyer ng butika. Kasabay ang lakad nila ng mga kaibigan papunta sa kantin. Grabe girl, para kang bulkan. Tukso ni Ana.
Kanina ka pang hindi makausap ng maayos. Stress lang, sagot ni Bea at iritado na kasama ang mga ito. Hindi niya lang talaga mapuna at madiretso. Ang totoo, gusto niya nang ikat ang ugnayan sa mga kaibigan niya. Napagtanto niya lang kung gaano ka-toxic ang ugali ng mga ito. Mahilig manlait, tumawa sa ibang tao at mang-backstab ng iba kapag hindi nila kaharap. Kung nagagawa ng mga ito sa ibang tao, paano pa kaya kay Bea kapag nakatalikod siya? Stress ba talaga? O si Ben ang iniisip mo? Sabay tawa ni Arthur. Tumigil sa paglalakad si Bea. Guys, wala namang ginagawang masama si Ben sa inyo. Nakakalibre pa kayo ng pamasahe. Kaya bakit palagi niyong hinihila ang pangalan niya sa usapan? Mabait siya at hindi naman niya siguro deserve na pag-usapan ng ganito at pagtawanan. Napatingin sa kanya ang tatlo. Uy, chill ka lang. Taas kilay ni Ana. Joke lang naman. Hindi kasi nakakatawa yung mga biro nyo. Araw-araw niyo siyang tinutokso na parang laruan. Dagdag ni Bea at bahagyang tumaas ang boses. May trabaho siya, marunong siyang rumespeto. Hindi niya deserve na pagtawanan niyo lang. Napuno ng katahimikan ng paligid. Nauna nang lumakad si Bea at iniwan ang mga kaibigan niya. Kinaiinisan niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi lang dahil sa galit, hindi rin lang dahil sa hiya, kundi dahil mahalaga na sa kanya si Ben. Kinahapunan, hindi na sumama si Ben sa group review. Umuwi siya agad sa bahay. Pagdaan niya sa kanto, napahinto siya malapit sa lilim kung saan kadalasang nakaparada ang tricycle ni Ben. At nandoon ang mga ito, nakaluhod sa tabi ng gulong sa likod, nakataas ang manggas, may basahan sa isang kamay at wrench sa kabila. May grasa ang mga daliri at braso, may mantsa ang damit sa langis at pawis. Pero ang mukha nito, tahimik at kalmado pa rin na parang wala rito ang salitang pagod. Sa loob ng kwarto, isinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Hindi ako in love. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Inihagis niyang bag sa sahig at sinubukang mag-review. Electrolyte imbalance, potassium deficiency. Wala akong maintindihan. Lumipas pa ang mga taon, manliligaw niya pa rin si Ben. Kung ano ito sa unang araw, ganoon din ito hanggang sa mga sandaling iyon. Kakauwi lang niya mula sa clinical duty. Masakit ang kanyang mga paa, sumasakit ang likod, pero ang totoong bigat ay nasa dibdib niya. Ilang araw na muli nang huli niyang irapan ang kabaitan ni Ben. Ilang linggo na rin mula nang itigil niyang itangging gusto niyang makita itong naghihintay sa labas. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang mahuli niyang hinahanap ito sa mga kumpulan ng tao. Kahit papaulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na wala siyang pakialam. Pero may pakialam naman si Bea. Sobrang nag-aalala siya kay Ben kapag walang balita. At huli na para magpanggap. Hi, sabi ni Bea at bahagyang hinihingal. Dahil tinakbo niyang terminal ng mga tricycle. Hi, sagot ni Ben at halatang nabigla na nandoon na siya. Wala ka pa yatang merienda. Gusto mo... Pwede ba tayong pumunta sa isang lugar? Sabat ni Bea. Yung tahimik lang. Please? Kumurap si Ben. Oo naman. Gusto mo akong masolo? Saan mo gusto? Basta sa may lilim at makakapag-usap tayo ng maayos. Sabi niya pa rito. Tumango si Ben at pinagmasdan lang ang mukha niya. Tila naramdaman na may kakaiba sa kanya. Halika. Ilang minutong biyahe at nakarating sila sa isang bakanteng lote malapit sa palayan. Hindi yun kalayuan pero para kay Bea, para silang lumayo sa lahat. Nasa loob pa rin siya ng tricycle habang umupo naman si Ben sa sahig ng tricycle paharap sa kanya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig. Tumingin si Bea sa palayan, tapos sa kanyang mga kamay at sa huli, kay Ben. Ben, lumingon ito sa kanya. May problema ba? Bakit? Gusto mo akong makausap? Huminga siya ng malalim. Hindi lang ako nagpapasalamat. Matamis na ngumiti si Ben. Okay lang naman. Hindi ko ginagawa to dahil naaawa ako. Dagdag niya at mas matatag ang boses. Alam kong yan ang iniisip ng iba. Baka pati ikaw. Pero hindi ako naaawa. Bahagyang nagdikit ang mga kilay ni Ben at halatang nagulat. Yumuko si Bea habang bahagyang nanginginig ang tinig.
Mahal kita, Ben. Natutunan na kitang mahalin sa mga nagdaang taon. Hindi agad nakapagsalita si Ben. Para pang ang tumahimik ang mundo. Hindi mabigat ang katahimikan, ngunit puno ng pagkabigla. Bumuka ang bibig ni Ben pero walang lumabas na salita. Para bang sa unang pagkakataon, hindi nito alam ang isasagot. Ngumiti si Bea at kabado pa rin. Ayoko nang magpanggap. Ayoko nang itanggi. Hindi lang dahil mabait ka. Hindi lang dahil lagi kang nandyan. Hindi dahil wala na akong ibang mapagpilian. Ikaw talaga. Mahal na kita. Nakatitig pa rin si Ben. Ben, mahina niyang tanong. At sa wakas, unti-unting lumitaw ang pinakamaliwanag ng ngiti na nakita niya kay Ben. Nanliliit ang mga mata nito sa saya na parang matagal na nitong hinihintay ang mga salitang yon. Bea, Tiningala niya ito ng kabado at umaasa. Okay lang ba? Tumawa si Ben at parang hindi makapaniwala. okay lang ba? Parang gusto kong tumakbo sa palengke at isigaw na girlfriend ko na ang pinapangarap kong babae. Tumawa rin si Bea habang kumikirot ang sulok ng kanyang mga puso sa tuwa. Pagkatapos ay lumambot ang ngiti ni Ben at hinaplos ang kanyang mukha. Matagal na kitang mahal, Bea. Pero natuto na akong mag-umasa. Araw-araw kitang nakikita pero sinasabi ko sa sarili ko, basta masaya ka, sapat na yon. Inabot ni Bea ang kamay nito. Gusto kong ikaw ang kasama ko sa saya na yon. Hindi ako magiging masaya ng ganito kung hindi dahil sa'yo. Hinaplos ni Ben ang kanyang pisngi. Marahan, parang natatakot na baka maglaho siya. At sa tricycle na yun ngayon ay naging tahanan nila. Naglapat ang kanilang mga labi. Nanginginig ang kanyang labi. Nangangatal naman ang kamay ni Ben. Pero sa sandaling yon, gumaan ang pakiramdam ni Bea. Na para bang lahat ng gumugulo sa kanya noon ay bigla niyang naintindihan. Lumalim ang halik ni Ben at halos pumasok na sa loob ng tricycle. Sobrang awkward ng posisyon nila pero pareho silang walang pakialam. Nadadarag na si Bea at kung hindi si Ben ang tumigil sa kanilang dalawa, baka may nangyari ng kababalaghan sa loob pa talaga ng tricycle. Pagkalas nila, idinantay ni Ben ang noo sa noo ni Bea. Hingal na hingal sila pareho. Pasensya na. Sabik lang. Ilang taon kitang hinintay. Nangarap na mahalikan ka ng ganito. Pero pangako ko sa'yo, nagagalang kita at hindi pipilitin sa anumang pisikal kung ayaw mo. Pero sigurado ka ba? Tanong nito, pao sa emosyon. Tumango si Bea. Ngayon pa lang ako naging ganito kasigurado. Sinabi ko sa'yo dahil hindi ko na kaya. Ang tagal kong dinidinay at pinipigilan ng damdamin ko para sa'yo. Napangiti si Ben. Ako na siguro ang pinakamaswerteng tricycle driver sa buong mundo. Mahina siyang tumawa at niyakap ang binata. Tahimik silang naupo, pinagmamasdan ang papalubog na araw sa palayan. Ipinatong ni Bea ang ulo sa balikat ni Ben. Hindi na niya kailangang itago pa. Hindi sa sarili niya, hindi lalo kay Ben. Pagsapit ng gabi, nakahiga na si Bea sa kama at nakatitig sa kisame. Sobrang saya niya na boyfriend niya na si Ben. Nag-vibrate ang cellphone niya. Salamat, Bea, sa lahat. Lalo na sa paniniwala mo sa akin na kaya kong panindigan ang pagiging boyfriend mo. Dahan-dahan siyang nag-type ng sagot. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang ginawa ko ngayong araw. Pero ang sayang yon, mukhang madali ring babawiin. Kagagaling lang ni Bea sa isang klase kasama ang kanyang kaklase. Nang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Mama. Sinagot niya yon ng may saya. Ma, hello. Umuwi ka. Ngayon na. Bahagya siyang natigilan. Po, may klase po ako. Ma, bakit po? May... Uuwi ka, Bea. Ngayon na. Naputol ang linya. Napatingin si Bea sa screen ng cellphone niya. Parang lumubog ang puso niya sa lamig ng boses ng kanyang ina. At wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bahay, mas mabigat pa sa init ang bumungad sa kanya. Naghihintay ang ama niya sa may gate at matalim ang tingin sa kanya. Pasok! Matigas na utos nito. Tahimik siyang sumunod habang kumakabog ang dibdib. Nasa may pintuan naman ang mama ni Bea. Namumugto ang mga mata
at hindi makapaniwala ang itsura. Pagkatapak niya sa sala, sumambulat agad ang sigawan. Ano bang iniisip mo? Sigaw ng kanyang ama. Tricycle driver, Bea. Sa dami ng lalaki sa mundo, doon ka pa. Hinayaan ka namin dahil alam namin na hindi ka papatol. Kaya ano tong nabalitaan namin na sinagot mo na at mas sweet kayo ni Ben kesa sa dati? Papa, huwag mo akong matawag na papa. Sigaw nito. Pinag-aaral ka namin sa magandang eskwelahan. Sinuportahan ang gusto mong nursing kahit alam naming mahirap at magastos. Tapos pipili ka lang ng isang tricycle driver. Ano, magpapabuntis ka dyan? Napakurap si Bea. Papa, hindi po. Tutuparin ko po ang pangarap ko at sinisiguro ko po sa inyo na hindi makakahadlang si Ben. Sinusuportahan niya rin po ako sa sarili niyang paraan. Isa pa, mabubuntis? Wala pong nangyayari sa amin. Wala po. Napag-usapan na po namin yun at malaki po ang respeto sa akin ni Ben. Saka ano po bang masama sa pagiging tricycle driver? Masipag naman po at mabait si Ben. Hindi po siya masama, Papa. Ang tagal na po niyang nanliligaw sa akin at walang nagbago ron. At nahulog lang po ang damdamin ko. Nakita ko naman pong sobrang tiyaga niya. Kaya bakit hindi pa rin po pwede kung malinis naman po ang intensyon ni Ben sa akin? Mahirap lang din naman po tayo. Kaya bakit kailangan niyo pong husgahan ng ganito si Ben? Hindi siya masama! Sabat ng mama niya at halos mapasigaw. Bea! Anak, anong alam mo sa buhay? Hindi yan pag-ibig. Kalokohan yan. Mahigpit ang kapit ng mama ni Bea sa gilid ng mesa na para bang mawawalan ito ng balanse. Napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil sa kanya. Hindi po totoo yan. Nanginginig ang boses ni Bea. Pumapasa pa rin po ako. Nagsusumika pa rin po ako. Kapag nagre-review po ako, ginagalang niyang oras ko at hindi po siyang dahilan. Gising, Bea! Sigaw ng ama at itinuro siya. Hindi magandang mapunta sa tricycle driver na yun ang kinabukasan mo. Ang pinupunto namin dito, may choice ka pa para sa mas magandang buhay. Pero pipigilan mo yun dahil lang sa tricycle driver na yan. Magiging nurse ka, magiging professional ka. Sana man lang professional din o nakatapos sa pag-aaral ang makatuluyan mo. Agad siyang nangatwiran. Bakit kailangan pa ng estado sa buhay para bumagay sa akin? Nagsusumikap naman po siya. May pangarap din naman po si Ben. Marunong siyang rumespeto. Awa lang yan. Palaho ng mama niya at puno ng hinanakitang boses. Akala mo pag-ibig pero hindi. Dahil mabait siya at dahil tinulungan ka niya. Pero hindi yan sapat para sa buhay may asawa. Kapag nakapagtrabaho ka na, marami ka pang makikita. Kaya ireserba mo ang sarili mo ron. Pinipigilan ka naming pumatol kay Ben para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Umiling si Bea habang namumuo ang luha. Mahal ko po siya. Wala po akong ibang mamahaling lalaki kundi siya lang. Pumatol po ako sa kanya dahil mabuti siyang tao. Natigilan ng ama niya. Pagkatapos, unti-unting umigting ang panga nito. Huwag mong banggitin ang salitang yan. Hindi mo pa alam ang ibig sabihin yan. Alam ko po, sabi niya at tumayo ng diretso. Alam ko po yung nararamdaman ko. Hindi niyo lang po matanggap kung sino ang mahal ko. Kinuha ng kanyang amang cellphone niya mula sa mesa. Pa, wala ka munang cellphone. Malamig nitong sabi. Hanggang sa matauhan ka. Ako na rin ang maghahatid sundo sa'yo sa school. Kapag nagpakita ang benayan dito, susuntukin ko. Sasabihin kong tigilan ka na. Papa, bawal kang makipagkita sa kanya. At kung mahuli ka namin nagsisinungaling, hindi ka na namin nahahayaang makapag-aral pa. Bantay sarado ka sa amin. Babala pa ng papa ni Bea. Hindi niyo pwedeng... Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Ginagawa na namin. May karapatan kami. Kami ang magulang mo. Napatras si Bea. Hindi naman po ito tama. Ang hindi tama, anak, basag na sabi ng mama niya, ay ipagpalit ang kinabukasan mo sa isang lalaking walang maibibigay kundi hirap. So kung mayaman po siya, ayos lang? Bulong ni Bea. Kung may lupa, may sasakyan, ayos lang? Tama! Walang alinlangang sagot ng kanyang ama. Alam mo naman pala,
Bakit mo pa pinatulan ng lalaking yon? Kasi nga po, mahal ko si Ben. Tumahimik ang buong bahay. Tumalikod ang nanay niya at walang salitang umiiyak. Tumungo naman ang papa ni Bea sa kusina. Mabibigat ang hakbang at parang tinatapos na ang usapan. Hindi na pakikinggan kahit pa sabihin niyang mahal na mahal niya si Ben. Naiwan si Bea sa gitna ng sala. Wala nang tinig, wala nang kakampi, wala nang pagpipilian. Kinagabihan, nakahiga siya sa lumang kama sa kanyang kwarto. Nakatitig sa kisame habang paikot-ikot ang electric fan. Masakit ang dibdib niya pero walang luhang lumalabas. Dinampot niya ang notebook sa bag at nagsimulang magsulat. Kailangan niyang makagawa ng paraan para makapag-abot ng mensahe sa kanyang boyfriend. Ben, pasensya na. Alam na ng mga magulang ko na boyfriend kita. Sumabog ang lahat. Kinuha nilang cellphone ko. Hindi kita ma-text pero tandaan mo na hindi ako titigil sa pagmamahal sa'yo. Kahit ilang beses pa silang tumutol. Mahal na mahal kita. Gagawa ko ng paraan para maging maayos to. Bea. Nang gabing yon, ipinaabot niya na lang sa kanyang pinsan. Hangad niyang makarating yun kay Ben bago ito pumunta sa kanila. Ayaw niyang magpang-abot ito at ang kanyang ama. Mabait ang papa ni Bea pero alam niya kung paano ito magalit. Mabait ang papa ni Bea pero alam niya kung paano ito magalit. Pero ang pag-asang hindi muna pumunta si Ben, naglaho nang makita niya ito sa labas. Halata rin ang pag-aalala sa mukha ng kanyang boyfriend. Hindi pwede. Usal ni Bea at agad na napatayo. Agad siyang tumayo at lumapit sa bintana. Nandoon, nakaparada sa mismong harap ng gate nila, ang dilaw na tricycle ni Ben. Nanginig ang mga kamay ni Bea. Anong ginagawa mo rito, Ben? Bago pa siya makalabas, bumukas na ang pinto. Huwag kang lalabas! Babala ng kanyang ina at mariin ang tinig. Pero pinigilan ni Bea ang braso nito at bumitaw. Ben! Sigaw ni Bea at bumaba ng hagdan ng mabilis. Pagdating niya sa gate, sumalubong ang amang galing sa garahe. May grasa pa sa kamay at nakalambitin ang pamunas. May galit na agad sa mga mata nito. Hindi, pakiusap po, hindi ganito. Wala pong ginagawang masama si Ben. Naluluha na si Bea habang pinipigilan ng ama. Magandang hapon po, sir. Mahinang bati ni Ben kahit alam na nitong sinasalubong na ng galit. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ng ama ni Bea. Pero matatag pa rin ang paninindigan ni Ben at ayaw umurong. Nandito po ako para makipag-usap ng maayos. Gusto ko pong harapin kayo. Gusto ko pong sabihin kung gaano ko kamahal si Bea at kung gaano ko po siya pinahahalagahan. Naninikip ang dibdib ni Bea. Malumanay ang boses ni Ben pero matatag at hindi ito nanginginig. Bagkos, totoo pa ang bawat salitang binigkas. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi yun makita ng kanyang ama rito. Pero lumapit ang kanyang ama at naglalagablabang tingin. Hindi ka hinihingi rito. At kahit kailan, hindi ka magiging karapat-dapat sa anak ko. Sir, sagot ni Ben at hindi bumibigay sa galit ng kanyang ama. Hindi po ako mayaman. Pero wala po akong masamang balak. Mahal ko po si Bea. Gusto ko po siyang pakasalan pagdating ng tamang panahon. Pinag-iipunan ko po yun. Pinaghahandaan ng pamilyang pangarap po namin para sa aming dalawa. Lumapit pa si Bea sa gate. Pa, pakinggan mo naman. Tumahimik ka, Bea! Sigaw ng papa niya at hindi inaalis ang tingin kay Ben. Huwag kang mangialam! Hindi natinag si Ben. Hindi ko po siya niloloko. Hindi po ako nakikipaglaro. Pinapangako ko sa inyo, ano man ang kinabukasang gusto niyang abutin, susuportahan ko po. Kahit gaano pa kahirap. Natawa ng mapait ang kanyang ama. Susuportahan? Gamit ang kita mo saan? Sa mamamasada mo sa tricycle? Hindi namin pinag-aral ang anak namin para bumagsak lang sa'yo. Pa, tama na. Umiiyak na sigaw ni Bea. Huwag niyo naman po siyang husgahan ng ganyan. Napalunok si Ben pero hindi umatras. Gagawin ko po ang lahat, sir. Magiging nurse po siya at maaabot niya ang pangarap niya. Hindi ko po siya hahadlangan sa kahit na anong paglago niya. Nandito lang po ako para mahalin siya at para gawin po ang lahat para hindi po siya maghirap sa piling ko. At bigla na lang dumapo ang kamao ng kanyang ama sa mukha ni Ben. Papa!
Sigaw ni Bea. Napaatras si Ben, duguan ang ibabang labi, hawak ang pisngi at gulat na gulat. Huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko ulit. Sigaw ng kanyang ama. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Hindi ko kailangan ng lalaking kaawa-awa lang kapag tumabi sa anak ko. Tumakbo si Bea palabas ng gate at hindi pinansin ang sigaw ng ina. Lumuhod siya sa tabi ni Ben at hinawakan ang braso nito. Ben, ayos ka lang? Umiiyak na tanong ni Bea. Tumingin si Ben sa kanya at may malungkot na ngiti. Ayos lang ako. Pumasok ka na sa loob. Baka mas lalong magalit ang mga magulang mo. Sige na, mag-uusap pa tayo. Gagawa ko ng paraan. Tahan na. Hindi tama na hinuhusgahan ka nila ng ganito. Hikbi ni Bea at humarap sa kanyang ama. Papa, mahal ko siya. Umiling ang papa niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Bea. Alam ko po. Sigaw niya. Mas totoo pa ang pagmamahal niya kaysa sa ibang lalaki dyan. Lumapit ang ama niya. Pulang-pulang mukha at hinila siya papalayo mula kay Ben. Pumasok ka na sa loob. Ngayon din. Hindi. Sigaw ni Bea. Huwag mo po akong pilitin. Bea! Hinawakan siya nito sa braso at pilit siyang hinila papasok sa gate. Tatayo na sana si Ben pero umiling si Bea. Namuon na rin ang mga luha ng binata. Bea, wag. Huwag ka nang lumaban. Ben, napahagulgol na si Bea. Dinuro siya ng kanyang ama. Papasok ka ngayon din kung ayaw mong mawalan ng karapatan sa bahay na to. Isinara ng mama niya ang gate. Iyon ang huling beses na nakita niya si Ben ng araw na yon. Sa loob ng bahay, itinulak si Bea sa sala. Wala kang utang na loob. Sigaw ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin, yan ang ipaglalaban mo. Isang tricycle driver. Hindi po siya basta tricycle driver. Balik ni Bea, namamaos ng boses dahil sa pag-iyak at pagsigaw. Palagi niya po akong sinusuportahan sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Kahit kailan, hindi po siya nanamantala sa akin. Sinabi niyo na nga po na napapakinabangan ko siya. Tapos ngayon, ganyan po kayo sa kanya? Hindi po ba dapat kung may dapat husgahan tayo yon? Dahil ginagamit lang po natin sa Ben dati. Dahil napapadali ang buhay ko. Ngayon totoo na po ang nararamdaman ko at kaya ko pong ibalik ang pagmamahal na yon. Bakit hindi niyo po pahintulutan? Karapat dapat din naman pong mahalin sa Ben. Sa lahat po ng nakilala ko, isa lang po ang may pinakamabuting puso. Lumapit ang kanyang ina. Bea, hindi talaga namin siya papayagan sa'yo. Kaya tumigil ka na. Nanginginig ang balikat ni Bea. Mama naman, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon. Hindi niyo po ba nakikita? Siya lang po ang may kakayahang humarap sa inyo ng buong lakas. Kahit na alam niya at ramdam niya na kulang siya. Kasi siya lang ang may tunay na intention sa akin. At alam ko pong kaya kong buhayin ng paninindigan na yon. Itinuro siya ng ama. Isang hakbang pa palapit sa lalaking yon. Wala ka nang uuwi ang bahay. Natigilan si Bea. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Tumibok ng malakas ang puso niya. Nang gabing yon, naglak siya sa kwarto. Binigay na rin naman sa kanya ang kanyang cellphone. Hindi naman kasi pwedeng wala siya noon lalo pat marami siyang inaaral. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mas lalo kang masaktan. Kahit kailan, hindi kita pababayaan. Sana wag kang sumuko sa ating dalawa. Mahal na mahal kita. Dahan-dahang umiyak si Bea. Nanginginig ang mga daliri habang tumutugon. Hindi mo kasalanan, Ben. Alam kong totoo ka at hindi kita bibitiwan. Mahal na mahal din kita. Kaso, paano niya ipaglalaban kung gumagawa ng paraan ang kanyang mga magulang para paghiwalayin silang dalawa ni Ben? Mama, ano po ba to? Tanong ni Bea habang nakaupo sa sofa at kaharap si Edong na may ngiti sa kanya. Pinandilata na lang siya ng kanyang ina. Huwag ka ng maraming tanong, umupo ka lang dyan. Umayos ka. Sa tapat niya, si Edong Cruz na nakasuot ng plantsadong polo. Tumawa ito ng bahagyang mayabang sa isang sinabi ng kanyang ama. Malinis ang mga kuko, kalmado ang boses at may amoy ng pabango na nagpapaalala kay Bea ng mall sa bayan. Marami siyang naririnig na korsonado siya ni Edong.
Pero hindi naman ito nanliligaw kaya wala siyang pakialam. Pero ngayon mukhang gumagawa ng hakbang sa kanya at suportado pa ng mga magulang niya. 3 hektare yan sa Nueva Ecija. Pagmamalaki ng ama niya habang nagniningning ang mga mata. Pinapamahalaan pala ngayon. Pero in a year or 2, hawak na lahat ni Edong. Ngumiti si Edong kay Bea. Mahilig ka raw sa kape, Bea. May sarili kaming timpla sa amin. Baka gusto mong matikman minsan. Ngumiti lang si Bea at bahagyang tumango. Pero sa loob-loob niya, hindi siya makahinga. Hindi na, ngayong gustong diktahan ng kanyang mga magulang ang buhay niya. Ngumiti si Edong kay Bea. Pagkatapos ng hapunan, sinundan siya ng ina sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Ano anak? Tanong nito at banayad ang tinig. Pogi di ba? Maayos, matalino, may mga lupain pa. Sabi na sa'yo, gusto ka nga nitong si Edong. Naghintay muna na makatapos sa pag-aaral bago manligaw. Ganyan lang talaga ang may paninindigan at may respeto sa aming mga magulang. Hindi ka muna liligawan hanggang wala pang napapatunayan. At higit sa lahat, hindi katulad ng tricycle driver na pinatulan. Hindi sumagot si Bea. Tinitigan lang niyang sahig. Hinaplos ng kanyang ina ang buhok niya. Hindi pa naman kasalan. Kilalanin mo lang muna. Wala namang mawawala. Marahang umiling si Bea. Ma, paano kung wala na ako ibang gustong kilalanin? Isa pa, boyfriend ko pa rin po si Ben. Hindi po kami naghihiwalay. At kabastusan po sa kanya ito pati na rin po sa akin. Na irereto niyo po ako sa ibang lalaki. Kumunot ang noon ng kanyang ina. Anak, wag mong sayangin ang sarili mo. Lumayo si Bea. Matagal ko na po siyang pinili. Kayo lang ang ayaw makakita sa kanya at sa kaya pong gawin ni Ben. Kaya niya po yun. Alam kong kaya niya. Wala lang pong nagtutulak at nagtitiwala sa kanya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tinalikuran niya na lang ito. Alam na rin naman ni Bea na paulit-ulit lang ang magiging usapan nila. Hindi pa rin magugustuhan ng mga ito si Ben. Kaya ng gabing yon, nag-isip talaga siya ng mabuti. Hindi niya kaya na magkahiwalay sila ni Ben. Kaya nabuo ang isang desisyon sa kanya. Sasama na lang siya kay Ben. Bahala na kung anong mangyari. Bawat pangarap, bawat desisyon niya noon, tuluyan niya ng bibitiwan para makasama ang binata na pilit na inilalayo sa kanya. Nasa gilid ng kama si Bea. Bihis na, mahigpit ang hawak sa isang maliit na bag na may laman na ilang damit. Tahimik niyang binuksan ang pinto habang kumakabog ang puso. Malamig at mamasa-masa ang kalsada habang marahan siyang naglalakad papalayo sa lumang gate nila. Bawat hakbang, pagsuway, bawat hininga, kalayaan. Nanginginig ang tuhod niya habang tinatahak ang madilim na kalsada papunta sa bahay ni Ben. Pabigla-biglang umilaw ang mga poste. Namumugto ang mga mata niya sa pagod, takot at pananabik. Pagdating niya sa gate ni na Ben, nanginginig na ang mga binti niya at dumikit na sa pisngi ang pawisang buhok. Kumatok siya ng 2 beses. Bumukas ang pinto, nakatayo si Ben, nakaputing lumang t-shirt at boxers. Pinupunasan pa ang mga mata mula sa antok hanggang makita siya. Bea? Napuno agad ng luha ang mga mata niya. Ben, ikaw ang pipiliin ko. Kahit ilang beses nila akong pigilan, kahit ilang beses nilang sabihing sayang ako, ikaw pa rin talaga. Mahigpit niyang niyakap ang binata nang makalapit ito sa kanya. Miss na miss niya ng kanyang boyfriend. Mas lalo niyang napagtanto na mahal niya ito at hindi kayang malayo sa kanya. Tinitigan siya ni Ben sa loob ng ilang segundo at parang hindi makapaniwala. Pagkatapos, marahan itong hinawakan ang mukha ni Bea at pinunasan ng luha gamit ang hinlalaki. Bakit naglayas ka? Hindi ko na kayang hindi ka piliin, bulong ni Bea habang nanginginig ang mga balikat. Nirereto nila ako kay Edong. May kaya kasi yun at maraming lupain. Kaya kahit hindi pa ako nakakapagtapos, pinapayagan nila akong maligawan ni Edong. Sobrang unfair nila sa'yo. Ilang beses ko nang sinabi na boyfriend kita pero ayaw ka nilang tanggapin.
At hindi ko matanggap yon kaya naglayas ako. Ayoko na pinaghihiwalay tayong dalawa, Ben. Pagod na ako magkunwaring wala to. Hindi kita pinili dahil sa awa. Hindi dahil wala ng iba. Pinili kita dahil ikaw ang mahal ko. Please, Ben, itanan mo na lang ako. Lumayo na lang tayo sa kanila para hindi tayo paghiwalay yung dalawa. Bumuntong hininga si Ben at pilit pinigilan ng emosyon. Bea, hindi mo kailangan gawin to. Hindi natin kailangan magtanan. Hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral mo. Kaya kong gawin yon, pagsusumikapan ko. Pero ayokong mamili ka. Naiintindihan mo ba? Masaya akong minamahal mo ko pero habang minamahal mo ko, ayokong may bitiwan ka. Gusto kong maayos ka pa rin sa mga magulang mo na matupad pa rin ang mga pangarap mo. Ayokong magsakripisyo ka para sa pagmamahal mo sa akin. Ipaglalaban kita sa sarili kong paraan. Magtiwala ka sa akin. Kaya natin to. Palagi kong ipinapanalangin na bigyan tayo ng mas maayos na solusyon. Pero alam kong hindi ito solusyon. Mas lalo lang lalala at mas masasaktan ka. Alam kong masasaktan ka. Mas lalong naiyak si Bea. Napaka-selfless talaga ng kanyang boyfriend. Mahal siya nito at nahihirapan na rin. Pero alam pa rin itong irespeto ang mga magulang niya na hindi ito inirespeto. Kaya mas lalo niya itong minamahal sa ugaling ipinapamalas nito. Gusto kong gawin to, sagot niya habang tumutulo ang mga luha. Kahit san ka, doon ako. Tahimik siyang tumayo sa ilalim ng malamlam na buwan sa harap ng maliit na bahay kung saan binuo ni Ben ang tahimik nitong mundo. Binuksan ni Ben ang gate ng tuluyan. Tara, pasok ka muna. Pahinga ka. Bukas babalik tayo sa inyo. Dito ka muna tumuloy kung hindi ka na talaga makahinga dahil sa mga magulang mo. Pero bukas, ibabalik kita. Dahil alam kong yon ang tamang gawin. Kakausapin natin sila ng masinsinan. Hindi pwedeng ganito, Bea. Mas lalong magiging magulo para sa'yo. Ipaglalaban kita pero gusto ko rin naman na mapanatag ang isip at damdamin mo. Pumasok si Bea. Sa loob, napatingin si Nanay Delia mula sa mesa. Anak, sino? Diyos ko, Bea. Bakit may dala kang gamit? Ben, itinanan mo? Ano ba? Malalagot ka sa papa niyan. Yumuko si Bea. Pasensya na po, tita. Hating gabi na. Naglayas po ako sa amin. Hinawakan ni Ben ang likod niya. Si Bea, Nay. Kailangan niya lang po ng pahinga. Tanggapin muna natin siya. Hindi po makapag-isip ng tama dahil sa nangyari sa relasyon po namin. Huwag ka pong mag-alala, Nay. Ibabalik ko po siya bukas. Hindi po kami magtatanan. Tiningnan ni Nanay Delia silang dalawa at napabuntong hininga. Gusto kita para sa anak ko, iha. Pero naiintindihan ko ang mga magulang mo kung ayaw nila sa anak ko. Nursing student ka. May kinabukasan kang maganda. Ang anak ko, tricycle driver lang at mulat naman doon si Ben. At hindi pagtanan ang magiging solusyon ninyo. Ayokong mangialam sa love life ni Ben dahil alam kong wais magdesisyon ang anak ko. Hindi niya hahayaan na makasama sa inyong dalawa ang bawat desisyon na gagawin ninyo. Kaya magtiwala ka kay Ben. Alam kong kakayanin ninyo yan. Kinagabihan, nakahiga si Bea sa kama ni Ben habang humahaplos sa pisngi niya ang hangin mula sa lumang electric fan. Manipis ang dingding, umiingit ang kama pero ligtas ang pakiramdam niya. Sa labas ng pintuan, naririnig niya ang boses ni Ben at Nanay Delia. Anak, sigurado ka ba? Baka hanapin siya agad. Sumagot naman si Ben. Opo, Nay, pero hindi ko siya palalayasin. Kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Kilala ko po si Bea. Umalis po siya dahil hindi na po kinakaya sa bahay nila. Kaya hayaan ko po munang magpahinga dito. Haharapin ko na po ang galit ng mga magulang ni Bea bukas. Bahala na po. Basta kahit ano po maging resulta, hindi ko po bibitiwan si Bea. Mahal na mahal mo talaga, anak. Tanong pa ng ina ni Ben. Tumawa ang binata. Mahal na mahal po. Hindi naman po ako naglalaro nung niligawan ko siya. Alam ko pong malayo ako sa tipo niya at parang wala na pong pag-asa. Pero dinig po yata ng Diyos ang hiling ko. Natutunan po akong mahalin ni Bea. At sobrang saya ko po, Nay. Pumikit si Bea. May mga luhang muling dumaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Bakit ba hindi yun makita ng kanyang mga magulang? Totoo at puro ang pagmamahal ni Ben sa kanya.
Tinuturing siya nitong regalo ng Diyos. Tinititigan na para bang kahit sila na, hindi pa rin makapaniwala na abot kamay na siya at minamahal niya na. Iniwan niya ang lahat ng gabing yon. Ipinanalangin niya na lang din na gabayan sila ng Diyos sa mga desisyong gagawin nila, na kahit anong mangyari, manatili pa rin si Ben sa kanya. Pero wala siyang naramdamang pagsisisi. Ang naramdaman niya, tila buo at si Ben ang pumuno sa pagkataong mayroon siya. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na lang siya anak, hindi na lang siya estudyante, hindi na lang siya obligasyon. Si Bea na nagmamahal sa isang lalaking puno ng pagmamahal, pananampalataya at kabutihan ng puso. Ready ka na? Tanong ni Ben sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Magiging okay din ang lahat. Marahan siyang tumango. Salamat. Napangiti naman si Ben at inayos ang buhok niya. Kumain ka muna ng almusal para may lakas ka. Yun na nga ang ginawa ni Bea. Pagkatapos kumain, sumakay na sila sa tricycle ni Ben. Habang nasa biyahe pa uwi, labis ang kabang nararamdaman niya. Siguradong galit agad ng kanyang mga magulang ang bubungad sa kanya. Mabigat ang pintig ng puso ni Bea habang humahakbang siya papasok ng gate. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Ben. Nakatayo ang kanyang ama sa pintuan, nakapamulsa at umigting ang panga. Nasa silyang rata naman ang kanyang ina na halatang dismayado sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ng kanyang ama. Napalunok si Bea. Gusto po naming makipag-usap. Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Pagkatapos mong umalis ng walang paalam? Pagkatapos mong traidorin ang tiwala namin? Humakbang si Ben. Ako po ang may kasalanan. Hindi ko po siya pinilit pero nandito po kami ngayon para harapin kayo. Gusto ko lang pong maging totoo. Tumawa ng mapait ang ama ni Bea. Totoo! Sinabi ko na nga na tigilan mo ng anak ko. Anong gusto mong palabasin, Bea? Singhal ng ama. Na okay lang ang lahat? Na basta nagmamahalan kayo ayos na? Anong balak nyo? Magtatanan kayo? Itinaas ni Ben ang mukha. Hindi po, at wala po kaming balak. Kung ipaglalaban ko po si Bea, hindi po yun ipapasok sa isip ko kahit kailan. Ipaglalaban ko po siya ng patas at hindi po inilalayo ang loob niya sa inyo. Hindi ko po sinasabing madali pero totoo po ang nararamdaman namin. At kung kailangan ko po magsimula sa wala para mapatunayan na karapat dapat ako, gagawin ko po. Tumingin ang nanay niya sa kanya. Anak, hindi ito teleserye. Ang pag-ibig na walang plano, uuwi sa gutom. Naiintindihan niyo ba? Kahit ganito po si Ben, may plano po siya sa buhay niya. Matatag na sagot ni Bea. May dignidad po si Ben, marunong po siyang magsikap at mahal niya po ako. Humarap ang ama ni Bea kay Ben na malamig ang titig na parang sinusukat ito. Sige nga, kung ganyan ka kaseryoso, hintayin mo siyang makagraduate. Kung kaya mong kitain ng mas mataas sa magiging sahod ni Bea bilang nurse, sayo na siya. Hindi na kami tututol. Kahit pakasalan mo siya, wala kang maririnig sa aming pagtutol. Pa, hindi patas yan. Gulat at protesta ni Bea. Hindi natinag ang titig ng kanyang ama. Mayroon kang choice. Kung sinasabi mong kaya mo, ipakita mo. Gusto mong pakasalan ng anak ko? Patunayan mong kaya mong bigyan siya ng higit pa sa kaya niyang ibigay sa sarili niya. Papa naman, umiiyak na sabi ni Bea. Tama na, Bea. Singit ng kanyang ina. Ayaw namin kay Ben. Oo, pero kung ipipilit mo siya, kailangan naming siguraduhin na hindi ka maghihirap. Ayaw naming makita kang magsisi. Humakbang si Ben at marahang tumango. Tinatanggap ko po. Ben, sabat ni Bea at nanlalaki ang mata. Tumaas ang kilay ng kanyang ama. Talaga lang. Hindi po ako mayaman, pero hindi po ako tamad. Hindi ako umaasa lang sa tsamba. Kung yan po ang kailangan, gagawin ko po. Puno ng determinasyon na sabi ni Ben. Mata man niyang tiningnan ng binata. Talagang palagi itong puno ng paninindigan pagdating sa kanya. Kahit kailan, hindi niya ito nakitaan ng pagsuko o pag-urong man lang. Bakit nung nanliligaw pa si Ben at walang makitang pag-asa sa kanya noon, palagi pa rin itong nagpapatuloy?
Lumingon si Bea sa binata at puno ng takot at pag-aalala. Ben, hindi mo kailangang gawin to. Humarap si Ben kay Bea at may lambing sa mga mata nito. Bea, ayoko magsimula tayo sa galit. Gusto ko pag dumating ang araw na pakakasalan kita, buo ang respeto nila sa akin at sa relasyon nating dalawa. At buo rin ang respeto ko sa sarili ko. Pumikit si Bea at pinigilang pumatak ang luha. Tahimik ang kanyang ama ng ilang sandali. Bibigyan kita ng 1 taon. Pagkatapos niyan, balikan mo ko. At kung totoo tong pinangako mo, wala akong sasabihin. Gusto sanang sumigaw ni Bea. Sabihin na hindi dapat sinusukat sa perang pag-ibig. Na ang buhay niya ay hindi premyong kailangang patunayan o ipagpalit. Pero nang muling tumingin siya kay Ben at nakita niya ang apoy sa mga mata nito, hindi pagmamataas kundi paninindigan, wala na siyang sinabi. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Ben at pinisil iyon. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hinayaan na muna silang mag-usap na dalawa. Hindi na rin naman sila hinahadlangan sa relasyon. Pero kung hindi magawa ni Ben ang gustong mangyari ng kanyang ama, tiyak na paghihiwalayin na naman sila. Bakit mo tinanggap yon? Bulong ni Bea habang yakap ang kanyang boyfriend. Dahil kung hindi ko tinanggap, mas lalo silang hindi maniniwala. Sagot naman ito. Pero hindi patas, wala silang karapatang gawing paligsahan ng buhay natin. Napangiti si Ben ng kaunti. Alam ko, pero Bea, minsan, kailangan mo silang talunin sa sarili nilang laro. Para tumigil sila. Saka, para maging payapa tayong dalawa. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko naman. Iniisip ko pa lang na ikaw ang kapalit. Nabubuhay na agad ako ng loob na magsumika pa. Tinitigan ni Bea ang binata. Nasasaktan siya para kay Ben pero hindi niya maitatanggi na mas lalo siyang humahanga rito. Natatakot ako para sa'yo, pag-amin niya sa binata. Pinisil ni Ben ang kanyang kamay. Ako rin, pero mas takot akong mawala ka nang wala akong ginagawa. Kaya maniwala ka sa akin, nakakayanin ko. Saka kapag nagtagumpay naman ako, para sa future naman din natin yon. Lumipas ang mga buwan, nakikita na nga na nagpupursige si Ben sa buhay. Tinutulungan din naman ito ng ina, kaya mas lalong ginaganahan. Ano yan? Tanong ni Bea nang makitang abala rin ang binata. Abala siya sa pag-aaral, pero may pinagkakaabalahan din si Ben. Plano, sagot ni Ben. Listahan ng mga pwedeng simulan. Delivery, loading station. Pwede akong mag-angkat ng gulay mula Nueva Ecija. Malapit ang palengke, may kaibigan akong pwedeng maging kasosyo. Nakausap ko na. Pinanood niya itong magsulat ng mga ideya. Napangiti siya at naglalambing na yumakap dito. Hindi kita iiwan, Ben. Mahina niyang sabi. Tumingin si Ben sa kanya. Kapag sinasabi mo yun sa akin palagi, mas lalo ako nabubuhay ng loob na kumilos gaya ng gusto ng mga magulang mo. Napabuntong hininga si Bea. Kapag hindi mo nagawa agad, makikipagtanan na lang ako sa'yo. Magpapayaman na lang tayong dalawa. Kapag mayaman na, saka na lang tayo bumalik at humingi ng tawad. Ngumiti si Ben. Gusto ko lang subukan. Para sa'yo at para sa atin. At sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanilang mundo, unti-unting umusbong ang pag-asa. Hindi sa mga pangako, hindi sa yaman, kundi sa pag-ibig na hindi natatakot magsikap at sa pag-ibig na marunong maghintay. Habang abala si Ben na magkaroon ng buhay na higit pa, abala rin naman siya sa kanyang pag-aaral. Pinagbutihan niya pa para mas lalong hindi ma-disappoint ang mga magulang niya. At mahirapan ang mga ito kapag humiling siya tungkol sa kanila ni Ben. Masakit? Tanong ni Bea habang tinuturok ang karayom sa binata. Napangiwi naman ito. No, okay lang. Pero parang mali yata, mahal. Masakit eh. Nalaki ang mga mata niya at marahang tinanggal ang karayom. Sorry. Tumawa naman si Ben at hinalikan ang sentido niya. Ayos lang. Tusukin mo ako kahit saan. Ikaw ang bahala. Huwag mong tigilan ang katawan ko hanggat hindi ka natututo. Okay lang kahit dumanak ng dugo rito. Matuto ka lang magturok. Natatawa niya itong inirapan. Baliw ka? Syempre gagalingan ko. Ayoko namang mangyari yon. Minsan, wala na silang oras sa isa't isa. Siya, busy sa OJT, habang si Ben, abala na sa negosyo nitong maliit na manukan at pwesto sa palengke. Nagtitinda na kasi ito ng mga gulay doon.
Medyo nakakaipon na, kaya balak na ring mamuhunan sa maliit na sari-sari store sa palengke. Subalit kahit halos wala ng oras sa isa't isa, nananatili pa ring masaya at puno ng pagmamahalan ang pagsasama nila. Pareho nilang nire-respeto ang oras ng bawat isa, kaya nananatili silang matatag at walang kahit na anong problema tungkol sa mga bagay. Na kung may iba na ba o may nanloloko na, may problema man, maliit lang na hindi pagkakaintindihan na nare-resolba naman kaagad. Lumipas pa ang mga taon, tuluyan na siyang nakagraduate at naging isang nurse sa isang private hospital. Hatid sundo din siya ng binata kahit minsan alanganing oras ang kanyang duty. Kailan kayo magpapakasal niyang si Ben? Biglang tanong ng kanyang ama noong isang araw. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Papa, nakikita ko namang natutupad nga ni Ben ang gusto naming mangyari. Saka ang tagal nyo na. Hahadlang pa ba kami? Sabi nito na parang wala lang at pagkatapos ay humigop ng kape. Sa pagkakataong yon, hindi niya napigilang yakapin ang kanyang papa. Sa wakas, tanggap na rin ng mga ito ang relasyon nila ni Ben. Pagkasabi niya palang sa binata, agad nang namanhikan ang mga ito. Atat na rin katulad niya. Kaya nang magpakasal sila, sobrang saya nila pareho dahil walang naiwang galit o kahit na sino mang tumutol sa kanilang pagpapakasal. Ben! Malakas niyang sigaw nang buhatin siya nito kahit nasa labas pa lang sila ng bago nilang bahay. Tumawa naman ito at nagmamadaling pumasok. Ang tagal-tagal na nating naghintay, Bea. Hindi ko na kayang maghintay sa honeymoon natin bukas. Mahina naman siyang humalakhak. Nagpipigil ka ba talaga? Wala naman akong maramdaman sa'yo dati. Siyempre, nare-respeto kita. Hanggang ngayon pa rin naman. Pero ngayon, hindi na ako mag-aalalang ibigay ang sarili ko sa'yo. At ibigay mo naman ang sarili mo sa akin. Dahil sa wakas, mag-asawa na tayong dalawa. Napangiti siya ng marahang ilapag ni Ben sa kama. Sobrang rahan ang kilos ng asawa pagdating sa kanya. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, pero bati niyang kakayanin nila yun ni Ben. Dito siya bubuo ng pamilya dahil alam niyang si Ben ang lalaking tunay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At sobrang nagpapasalamat si Bea dahil doon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa yaman, profession o estado sa buhay. May pagkakataon pa ring nananaig ang katapatan at kabutihan ng ating mga puso. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.